bago. Nagkita-kita din. Kaya, so, bago tayo magsimula, so manalangin muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at binibigyan ng mataas na karangalan sa hapon ito. Salamat po Ama sa biyaya na muli binigyan mo kami ng opportunity na makarating dito sa Palermo upang makasama ang mga kapatiran dito sa aming pagpurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. At ganoon din sa opportunity na pagkakataong muli akong makatayo sa inyong harapan upang magamit para ipahayag o iparating ang salitang nais ng Diyos na ating mapakinggan ngayong hapon na ito. Kaya purihin siya sa hapon ito at ganoon din nawa ikaw siya ang magbigay sa atin ng kaliwanagan, katalinuhan na maunawaan ang salita na ating pag-aaralan. Kaya sa umagang ito, nawa, pupusin tayo ng Espiritu ng karunungan upang ito'y may isa puso natin at higit sa lahat, aalis tayo sa bahay panambahan ito na dala-dala ang kanyang mga paalala, aral na may pamuhay sa labas at loob ng ating tahanan. Kaya pulihit siya, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Kaya sa umagang ito, so bagamat bagong pagkikita, so pamagat ng ating pag-aaralan ay beginning the year right. So, may mga tao daw na maganda ang simula, pero pangit ang pagtatapos. May mga tao naman pangit ang simula, pero maganda ang ending. Pero, mas maganda sana kung maganda ang simula, maganda rin ang ending. Kaya, sabi nga, ang tamang spiritual na simula ay nagbubunga, na maganda ang simula ay nagbubunga ng matibay na spiritual na pagtatapos. Kapag sinimulan natin ang taon na nakatuon sa Diyos, focus, tapat sa Diyos, faithful tayo, at namumunga kay Kristo, fruitful. So, kapag sinimulan natin ang taong ito, 2026, na ganyan, so mararanasan natin ang tunay na pagbabago ng ating buhay. Tunay na layunin at kasapatan natin, kasapatan ng buhay na nasa Panginoon. Amen ba? Kaya, yun ay kailangan natin simulan ng tama. Kaya, napapansin nyo na tuwing bagong taon, so, tuwing pumapasok ang taon, so, maraming tao ang gumagawa ng kanilang mga resolution. New Year resolution. Mas, sabi nga, nangangako sila sa Diyos. Bagong pag-asa, bagong simula. So, pag-aayos ng buhay na para maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos o maging sa ating mga nakakasalumuhang tao. So, pag-iwas sa mga hindi magagandang nakakagisnan nating asal ng ating buhay. So, yung ilan, nais natin maging malusog, kaya marami, so nagda-diet, so yung iba, nagpapataba,
Yung payat, nagpapataba, yung mataba, nagpapapayat. So, yun yung mga ating nais sa ating buhay. At nais natin mas disiplinado na ang ating paglakad. Lalo na tayo mga mananampalataya. At sa mga hindi mananampalataya, na disiplina para mabago ang kanilang buhay. So, mag-aayos, maglilinis ng kwarto, o ng bahay. So, ang dami nating mga pangako na magiging maayos ang buhay. So, pero, sabi nga, magagawa lang natin yan kung tama ang ating desisyon, ang ating mga pangako ay iaangkla natin sa buhay ng ating Panginoon sa pagsunod sa Kanyang kalooban. So, ang iba, so yung yung mga ayaw magpatawad, so gusto ko magpatawad na. Yung iba, so gusto ko, ayaw ko nang nagagalit, gusto ko nagmamahal na. Yan yung mga resolution natin. Yan yung mga gusto nating pangako sa ating sarili na mabago sa ating buhay. May bagong pag-asa, nagpaplano ng mabuti, may bagong resolusyon sa buhay o obligasyon sa buhay. At ang iba na talagang nangangako sa kanilang sarili na magiging iba na. Magiging iba na sa taong ito. Magiging maayos. Bagamat ang resolusyon at bagong pasimula na pwede natin tignan at biyaya na ang pagkakataon na ipinahihintulot ng Diyos sa atin dahil sa marami naman ang hindi na umabot sa bagong taon ito, 2026. Pero salamat, narito pa rin tayo na nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Ngunit, ang human resolution o pagpapasya ng tao, alalahanin natin na nakadepende lamang ito sa tao. Nakadepende lamang sa tao sabi niya, nakadepende lamang ito sa tao, pero mas mabuti kung ito ay nakadepende sa Diyos. Kaya nga sabi niya, kung aasa at magtitiwala tayo sa pagbabago mula sa Diyos, hindi lamang sa human resolution, kundi sa divine transportation. Yun yung ating dapat makamit. Kaya nga, hindi nakadepende sa tao, hindi nakadepende sa Diyos. Nakadepende sa Diyos habang nananatili kay Kristo. Kaya ang ating pag-aaralan, kaya nga ito yung problema ng marami, masigasig sa simula, matanglay sa dulo. Maganda ang pasimula, not so good ang ending. Kaya nga hindi spiritual na pundasyon ang ating pinangahawakan. So ang tanong sa ating sarili ay hindi ano ang magagawa ko ngayong 2026, ngayong taon ito. Kundi ang tanong na dapat natin sasagutin ay kung ano ang magagawa ko para sa Panginoon. Yun ang isang dapat natin maging kasagutan sa hapong ito. Kaya hindi yung sana makapunta sa iba't ibang lugar, hindi yung sana magkaipon ng limpak-limpak na salapi, sana maging maganda ang buhay ko. So hindi naman maganda yun, pero mas maganda kung iuuna natin ang Panginoon sa mga plano natin, sa buhay, sa mga ninanais natin makamtan. Hindi paramihan ng pera, hindi pagandahan ng
katawan, hindi pagwapuhan, kundi sabi niya, kung paano tayo lumakad ng tama sa buong taong ito. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayon. Kaya nga sabi niya, para maging tama ang ating simula, so dapat, beginning this year, sabi niya, dapat natin gawin hindi pala yung operator natin. Beginning this year, para maging tama ang ating simula, about yung ano niya, outline. Mula sa taong 2026, sabi niya, big focus, fix your heart on God's priorities. Kapag alam natin ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang priority natin sa buhay, so maunawaan natin na Diyos muna ang una nang higit sa lahat ng bagay. Kapag kalooban ng Diyos ang ating priority, so maunawaan natin at kung ano ang layunin natin sa buhay. The greatest challenge sa ating buhay is not the opposition or yung mga problema, persecution. The greatest challenge is distraction. Ito ang problema natin. Hindi yung mga kontra, hindi yung mga problema, mga pagsubok, kundi yung mga madalas yung distraction. So, naiba tayo ng ating focus. Naiba tayo ng ating focus. Hindi natin naitutuon ang ating sarili sa kalooban ng Diyos because of distraction. Kadalasan, hindi natin napapansin dahan-dahan because of distraction, napapalayo na tayo. Napapalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Unti-unti, nagiging abala sa maraming bagay. So, dumadami ang ating responsibility, full of schedule, or activities outside the church. Kaya, minsan nadidistract tayo, napapalayo tayo sa dapat natin ituon kung saan ang ating focus. Kaya nga sabi niya, kaya din natin namamalayan na nakadikit na yung ating puso sa daily praising. Hindi na sa kalooban ng Diyos. Nawawala na yung Diyos muna at ang Diyos muna sa lahat ng bagay. Dapat Diyos muna bago sa lahat ng bagay. Kaya minsan nagiging balutan na ang ating focus, instead na ang Diyos muna, nadidistract na tayo sa lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya nga, dati, pagkising sa umaga, nagpipray. Dati, pagkising sa umaga, nagbabasa ng Bible. Ngayon, iba na. Pagkising sa umaga, open the gadget, Facebook, tawag sa Pilipinas. So, hindi naman masama yun. Kaya lang, pinag-uusapan natin dito because of distraction. Instead, God first in our life, so, inuuna na natin yung mga bagay na pangsarili. Kaya nga, dito tinuturuan tayo na ating text na dapat fix our heart on God's priority. So, kaya nga dapat unahin natin yung mga bagay na makadiyos.
na na panglangit. Kaya nga sabi niya na wala na yung focus, iba na yung priority natin. Iba na yung ninanais ng ating puso. Iba na yung ating ginagawa because of distraction. Nakafocus na tayo. Kaya brother and sister, kung ano man ang pinagtutunan mo ngayon ng pansin, ng lakas, oras, panahon, pera mo, yun ang magdidikta ng bukas mo. Kaya nga dapat, sabi nga, ituon lang natin ang ating sarili doon sa ating prioridad na pang maka-Diyos, makalangit. Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness." Sabi niya, and this is the promise, "and all these things will be given to you as well." Kaya dito tinuturuan tayo mismo ni Jesus para maging tama ang ating taon, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang ating focus para sa Kanya. So, unahin natin ang Kanyang kaharian. Yun ang sinasabi niya, na dapat natin i-focus ang Kanyang kingdom and His righteousness. Kaya nga, sinasabi niya na, seek first. Ngunit higit sa lahat ay bigyan yung halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. And then, pag nangyari yun, kapag inuna natin siya, ang sabi niya, ibibigay niya ang ating lahat ng pangangailangan. Agree ba kayo doon? Sige, ako naniniwala ako. Kasi nga, hindi sinungaling ang Diyos. Siya ay totoo buhay na nagsasabi ng katotohanan na sa kanyang mga anak. Parang mga magulang na kayong may mga anak, hindi kayo mga angako ng mga bagay sa inyong anak na hindi nyo tutupin. Minsan, hindi kayo perfecto, pero yun ang ninanais ng inyong puso. Amen? Kaya ganun din tayo bilang anak ng Diyos, na dapat unahin natin, i-focus natin ang ating sarili doon sa mga bagay na panglangit. Colossians 3:2. Sabi niya, "Set your minds on things above, not on earthly things." Ang mga bagay na panglangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, tuloy lang tayo sa ating mga ninanais ukol sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, the word seek first, it's not about the consequences, it's about our priority. It's about our priority. It is command. Hindi ito optional. Si God mismo ang nag-uutos through Jesus Christ. Isang aktibong paghahanap, intentionally, to choose your priority, to seek His kingdom and righteousness in our daily life, sa araw-araw ng ating paglakad. At tiniyak ng Diyos na kapag hinanap natin ang kalooban ng Diyos sa ating puso, and those things shall be added unto you. Pangako niya yan, na dapat panghawakan natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi ito pangako ng kayamanan o ng kasaganaan. Ito ay sapat na pagkalinga ng Diyos sa ating buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanyang kaharian
ang Panginoon ay handang magbigay ng ating mga pangangailangan, necessity. Di ba itinanta natin, grace is your enough. Sapat ang kanyang biyaya. Salamat, buhay pa tayo. Yun ang isang pinakamalaking biyaya na sa pangangailangan mo na nag-aalala ka, ang mabuhay ka, sapat na yun. At mga ibang kailangan, ipagkakaloob niya sa iyo. That is our priority kung bakit i-focus natin ang ating sarili sa Diyos, sa kanyang kaharian, and His kingdom. So, example, yung kingdom, tulad ng mga bansa, na kung saan tayo halimbawa tayo Pilipino, kapag tayo ay kabilang sa bansang Pilipinas, so lahat ng kung anong mga ayuda na ibinibigay ng Pilipino, so matatanggap niyan. Amen? Tayo mga Pilipino na narito sa Italia, na hindi tayo Italiano citizen, so hindi lahat ng ayuda na para sa mga Italiano hindi natin matatanggap. So, katulad lang tayo ng mga unbeliever na ang ulan ay para sa mga anak niya. Pero dahil mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao, sila ay naaambunan lang. Nabibiyayaan lang sila. Pero tayong mga anak ng Diyos, dahil tinanggap natin siya bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, so hanggang forever. Pagkatapos ng buhay na ito, yung biyaya na yun, lubos natin makakamtan ng totoo. Amen. Dito pa lang pinagpapara na tayo. More, doon. Kaya nga, paghawakan natin ang ating salita ng Diyos. And then, fix your eyes and focus with the priority. Kaya yun yung ating simula. Kung nais natin maging matagumpay ang ating paglakad bilang mga mananampalataya. So, Hebrews 12:2. Sundan mo na lang. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So sa Tagalog, sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at sa ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, Jesus is our example. Siya ang tutularan natin na anuman yung pinagdadaanan ni Jesus na paghihirap at pagdududa, pagtitiis na naranasan ni Jesus, dapat patuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Jesus, marami tayong daranasin na pag-uusig. Marami tayong lalakaran na hindi maganda sa mundong ito habang tayo ay nabubuhay. So, habang tayo ay nabubuhay, pero dapat nakapokus lagi ang ating puso sa kalooban ng Diyos. Jesus, the goal is the cross, and the mission is salvation. Kaya siya nahirapan, namatay para sa ating kaligtasan. Kaya tiniis niya, sabi niya, ang kahihiyan. So, isa siyang taong, nung maging tao, hindi siya nagkasala. Pero inako niya ang ating mga kasalanan para tayo ay maligtas. Kaya nga dapat focus ang ating priority sa kalooban
ng Diyos. Kaya nga sabi niya, dati, kung ang ating focus sa mundong ito, dati paramihan ng pera, paramihan ng tagumpay, ngayon iba na. Paramihan na ng tutulungan at paramihan na ng nababahaginan ng salita ng Diyos. Kaya dapat mag-share tayo. Paramihan ng mga natutulungan, napapalaki sa Diyos. So, naiba na yung ating ambisyon. Naiba na yung gusto natin sa buhay kapag nakatingin tayo kay Jesus. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, ngayon, dati tayo ay sugarol, tayo ay mangiinom. Ngayon, para maging tama, so dapat mabuhay na tayo ng may kabanalan. Amen? Amen. Why? Because dapat ang gawin natin, focus sa ating Panginoon. Fix your eyes on God's priority. God's eyes priority. Ang tanong, ano ang hinahanap mo sa buhay or ano ang dinidesire mo sa buhay na ito? Yun ang tanong sa ating sarili. So, yung pa rin bang dating buhay o yung mga bagong buhay na nararanasan natin ngayon na napakasarap? O babalik pa tayo sa mga nakaraan? Iiwan ba natin ngayon ang mga grasya ng Panginoon na ating nararanasan? Kaya dapat check your heart. Examine your heart. Saan tayo nakapokus? Sa mundo o sa kaharian ng Diyos? That is the question. Sabi sa Psalm 24:7, sabi niya, one thing I ask from the Lord, this only I seek, that I, sabi niya, may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord. So, sabi niya sa Tagalog, kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. So, napakaganda ng awit. Sabi niya, isang bagay lang ang kanyang hiniling. Sa ibang translation, ang kanyang hangarin. So, isa lamang talaga ang aking hangarin. Sabi niya, ang tumira sa templo niya habang buhay upang ang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At doon, humingi sa kanya ng patnubay. So, dapat ito ang ating maging hangarin para maging tama ang ating buong taon. So, dapat isa lang ang dapat natin hangarin. Focus our priority on God's. Kaya sabi niya, ang gusto niya, exalt lang ang Diyos, parangalan lang ang Diyos, at sambahin lang ang Diyos. Kaya nga, sabi niya, dapat tayo ganun din. So, lagi tayong nasa church, nagpupuri, nagpapasalamat. So, huwag tayong a-absent. Huwag tayong liliban. Kasi dapat ang yun ang ating maging focus. Sabi nga, isang bagay lang ang hinihingi niya. Hinahanap ang mapapurihan sa bahay niya. Katulad ngayon, tayo narito para mapapurihan ang Diyos. Hindi ibig sabihin na pababayaan na natin yung pang-araw-araw na ikinabubuhay natin or ginagawa natin. Nagpapatuloy pa naman. Pero, iba na yung focus natin. For example, estudyante kayo, yung mga bata nag-aaral, so mag-aaral pa rin kayo. Nagtatrabaho tayo, so nagtrabaho pa rin tayo. Magtrabaho pa rin tayo. Magpatuloy pa rin naman ito. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Pero, iba na yung focus natin.
God first before everything else. Amen? Bago ang lahat. Kaya nga dito, sinasabi na, gagawin pa rin naman natin kung ano yung ginagawa natin mabuti, pero ngayon, iba na yung focus natin. Hindi na para sa sarili natin, iba na yung priority or dinidesire natin, hindi na para sumikat, hindi na para magkamal ng maraming pera, magpayaman, hindi na para masabihan magaling, matagumpay, kundi para na sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Hindi na priority at hindi na iniibig yung mga bagay na nasa sanlibutan. Again, hindi masama ang magkamal ng pera, hindi masama ang maging mayaman, pero ang priority, mauna ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sinasabi nila na beginning this year, para maging tama, maging matagumpay ang ating taon 2026, dapat ituon natin ang ating sarili sa Panginoon, hindi na sa pangmundong mga bagay. Sabi nga sa 1 John 2:15, sabi niya, huwag ninyong ibigin, sa Tagalog na, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay ano raw? Hindi umiibig sa Ama. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Maliwanag. So, maliwanag. Kaya kapag ang priority focus mo ay ang mga bagay sa mundong ito, ibig sabihin, hindi totoo ang iyong pananampalataya. Hindi ka tunay na anak ng Diyos. Kaya nga tayo bilang anak ng Diyos, kapag ang focus, ang ating priority ay para sa Diyos una, bago ang lahat, nagpapakita na ikaw, ako, tayo lahat ay anak ng Diyos. Amen. Kaya, praise God. Kaya nga, anong beginning this year, so first, focus on God's priority. So number 2, be faithfulness, consistently over convenience. Choose consistency over convenience. Sabi nga sa Luke 16:10, if you are faithful in a little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So, sabi niya, ang matagumpay sa wakas ay yung tapat sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito paramihan, hindi ito palakihan, hindi ito pagalingan, kundi palagian paglilingkod. Paglilingkod. Hindi pagalingan, kundi palagian sa paglilingkod. Yung kahit walang nakakakita, nagwawalis, naglilinis sa loob ng church, maliit na bagay, pero para sa Diyos, malaking bagay kapag ikaw ay tapat na naglilingkod. Sabi nga ng ating binasa, so lahat tayo, katulad ng kayamanan na ating ginagamit sa ating pansarili, dapat gamitin natin ito una sa Panginoon. Anumang mayroon tayo sa ating buhay. Kaya nga ang pinagkakatiwalaan ng maliit ay pagkakatiwalaan ng malaki. Kaya sabi nga na tinuturuan tayo na maging tapat. Piliin natin ang
kahirapan. Ibig sabihin yung maghirap, yung sakripisyo kaysa kaginhawaan. So, kaya yun ang natin, ang magsakripisyo para sa Panginoon. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon na naghirap para sa ating kaginhawaan. Kaya nga, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi rin niya na ang mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. So, ang mandaraya sa maliliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kapag nandaya ka ng 100, sigurado 1,000 kaya mong gawin mandaya. Kaya nga, dapat baliktad tayo mga Lord, kahit maliit ang iyakang sa atin ng Iglesia ng Diyos. So, dapat tapat tayo sumusunod. May nakakakita o wala. So, tayo experience natin, sinong mga nakalipin o mga longgo oraryo sa trabaho o madalas iniiwan ng mga amo, pinagkakatiwalaan. Aalis ako, babalik ako, matagal pa naman babalik Senyora. Paisi-isi lang. Kasi wala si Senyora. Pagdating ng bukas darating na, linis dito, linis doon, para pagdating ng amo, mapakaganda ng bahay. Pero ang tanong, naging tapat ba ako nung panahon na wala siya? Amen? So, lahat tayo ganyan. Amen? So, lahat tayo hindi ko pinipila yung Pero, ang pagiging tapat ay hindi pagiging perfecto. Ang importante bilang mga anak ng Diyos, tapat tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kapag ginagawa natin sa ating amo, sa Diyos natin yun ginagawa. Kaya yun yung mga pagsubok, sukat kung paano tayo bilang alipin na lingkod ng Diyos, gaano tayo katapat sa ating paglilingkod. Kaya nga, sinasabi na ng ating text na be faithful. Kaya nga sinasabi niya, kung mabasahin natin yung sabi, kung tayo ay muling binuhay nakasama ni Kristo, so alam natin na kung saan nakapokus ang ating sarili. Kaya nga, dito bilang mga anak ng Diyos, i-focus natin ang ating sarili sa pagiging tapat na alipin. Nakukuha nyo? Kaya dapat may nakakakita o wala, tuloy lang, trabaho lang. Ang nagpapatuloy sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti, so yun yung tapat. Sabi, hindi naman tayo mawawalan. Kaya nga, mahalaga na tayo, kahit di tayo nakikita ng Diyos, ay ng tao, ng ating amo, nakikita tayo ng Diyos. Doon tayo mapaparangalan, doon natin mapaparangalan ang Diyos sa pagiging katapatan natin sa Kanya. So, tignan natin sa Galatians. So, hindi kawalan sa ating paglilingkod ang pagiging tapat na alipin. Sabi niya sa 6:9, wala yata dyan. Sabi niya, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. So, sabi niya, tayo daw ay mag-aani. So,
sabihin, meron tayong gantimpala. Kabayaran mula sa Diyos. Amen. Kaya nga, sa 10, sabi niya sa 10 tuloy natin, kaya bilang mga anak ng Diyos, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na, sabi niya, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So lahat tayo ay katiwala. Lahat tayo ay katiwala. Lahat ng kung anong mayroon tayo, pera, talento, kayamanan, buhay natin, lakas, oras, kahit anong mayroon tayo mula sa Diyos. Tayo ay katiwala lamang sa mga bagay na ito na kung anong mayroon tayo. Kaya nga habang malakas pa tayo, nakakalakad pa tayo, lumakad tayo patungo sa bahay panambahan. Amen? Kaya nga may anim na araw tayong magtrabaho para sa ating sarili, pero may isang araw para sa Panginoon. Kaya nga, tuwing linggo dapat ang focus ay maging tapat tayo. Piliin natin maging tapat sa ating paglilingkod. Dumalo tayo lagi sa bahay panambahan upang magpuri, mapasalamatan ang Diyos sa mga biyaya ating tinatanggap mula sa Kanya. Kaya ngayon yung pagkakataon na makausap natin ang Diyos sa Kanyang mga pangaral, mapakinggan natin ang Kanyang mga pangaral, at mapuri natin, mapasalamatan sa mga biyaya sa buhay na ipinagkakaloob niya sa atin, sa mga kalusugan, anumang pagsubok, problema, na pwede pa rin natin pasalamatan dahil sa mga problema, ito'y nagiging kalakasan at nagiging katatagan ng ating pananampalataya. Kaya ang pagsubok, problema sa ating mga mananampalataya ay isang malaking biyaya na sa ating mga pagkakamali ay matuto tayo. Amen? Kaya mapalad tayo na sa mga pagsubok, problema, para bang tayo ay masigla, masaya. Because, why? Dahil ang puso ng ating Panginoon ay nakaangkla sa ating puso na kaya nating pagtagumpayan anumang pagsubok na ating nararanasan. Kaya mahalaga na maging tapat tayo kahit in the bad situation. Kaya nga, ang lahat ng anong mayroon tayo dapat natin ipagkatiwala sa Kanya. It is required to be faithful. Kaya ano sabi niya sa Corinthians 4:2, abante, sa 4:2, instead 1-5 to, pero iyaan ko na lang sa 2. So sabi ni Paul, now it is required to those who have been given a trust must prove faithful. Required daw sa atin ito. Kaya nga, kailangan natin maging tapat na alipin. Kaya nga kung dito, inaano ni Paul, so kung isasummarize natin yung context ni Paul, so kaya nga sabi niya, sa ating paglakad, maraming sagaban. Sa ating katapatan, maraming kontra. Sa ating more na nagiging tapat ka sa paglilingkod, marami ang kumontra, marami ang naiinggit, marami ang mga kaya nga sabi ko, yung distraction sa una, na hindi yung problema pagsubok ang ating greatest challenge. Hindi yung mga bagay na hindi yung mga bagay na nakapaligid sa atin. Kaya nga dapat tayo maging tapat. Nagpapatuloy sa paglilingkod. Sabi ko nga kahit na walang nakakikita, o huwag tayong paapekto sa mga tao na nakapaligid sa atin na mga kumokontra. Kasi ganun talaga ang buhay dito sa mundo.
Kasi ang mundong ito, makasalanan. Tayo, makasalanan, pero hindi tayo alipin. Kaya naapektuhan tayo sa mundong ito, na mundo ng mga makasalanan. Kaya hindi tayo makakaiwas sa mga kasalanan dahil sa laman. Pero huwag tayong padadala sa emosyon bilang mga anak ng Diyos. Because yung emosyon na yan, kasi madaling matangay. Dapat ang panindigan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Yun ang ating dapat panindigan. Na anumang sitwasyon na nakapaligid sa atin, hindi dahilan para tumigil, hindi dahilan para huminto, hindi dahilan para wag nang sumambat magpuri sa Panginoon. Kundi, ang tignan mo ay ang Panginoon. Na siyang nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay para paglingkuran mo ng may katapatan. Kaya minsan, nakakapagod. Ang paglilingkod minsan nakakapagod. Minsan nakakawalan gana. Minsan nakapanghihina. Minsan nagiging para tayong nawawalan ng pag-asa. Kasi nga dahil sa paligid natin. Kaya nga naapektuhan ang ating emosyon. Kaya wag na tayo padadala sa emosyon. Sa emosyon. Kaya minsan, ako napapagod din. Minsan, nanghihina din. Pero, dahil alam ko ang Diyos ay nagbibigay ng ibig sabihin, lakas. So, Lord, alam ko hindi ko kaya ito. Yun ang ating panalangin. Pero magagawa ko kung ibibigay ko sa iyo. Kaya sabi niya, I can do all things. Sabi niya, magagawa ko ang lahat ng bagay na ito dahil sa lakas mo, Jesus. Yan yung dapat natin na kahit may pagsubok ka, bakit kaya mong tumayo, bakit kaya mong pumasok, kaya mong magpatuloy. Kasi nga, because the presence of God. The presence of God. Kaya nga, ang katapatan ay may kalabang. Kaya ang katapatan, nulit ko, ang katapatan hindi perfecto. Pero, ang importante, tapat ka. Hindi ito paramihan, hindi ito pagalingan, ang dami kong ginawa. Hindi ito kasipagan, hindi ito pabilisan, kundi ito ay isang gawa na dapat maging tapat ka sa Panginoon. So, huwag kayong makonfuse sa Kasi nga, ang katapatan, kasi maraming naglilingkod, paramihan, pagalingan, pero minsan gusto nila mapuri sila ng Diyos. Kaya nga, may nakakita o wala, may pumupuri sa iyo o wala, patuloy ka lang sa paglilingkod. Amen? Kaya ang katapatan ay may kalaban. Kaya nga, huwag tayong mag-discourage. Kaya nga, meron tayong barrier minsan sa ating paglilingkod. Discourage and comparison. Amen? Minsan yan ang ating nagiging dahilan para manghina, para di magpatuloy. Minsan nag-discourage tayo sa mga nararanasan natin na hindi magaganda. And then minsan nagko-compare tayo. Minsan bakit si ganon, ang dami-daming ari-arian, bakit ako naglilingkod naman ako, bakit ako wala? Because of comparison, minsan ang bait-bait ng asawa mo, hindi siya babaero, hindi siya masengko. Minsan, dahil nakita mo yung kapitbahay mo, ang ganda ng kotse, ang ganda ng bahay, ang ganda ng mga damit, o ang ganda ng mga ari-arian. Sabi niya, bakit ikaw pang napangasawa ko? Sana katulad nun. Kaya minsan naglabago ang ating Panginoon sa ating babae na asawa. That is our value. Comparison and discourage.
emosyon. Huwag tayo pa-apekto sa emosyon. Kasi matatangay talaga tayo. Kasi nga, ang laman minsan, yan ang gustong-gusto niya. Pero naniniwala ako na mas matimbang ang Espiritu na nasa atin. Kaya doon kayo maniwala sa Espiritu ng Diyos na nasa inyo. Kaya nga, panindigan natin yung ating pananampalataya kung nais natin maging buo ang taong ito na masaya tayong naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga, isang paalala, isang encouragement or challenge sa ating buhay na maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, huwag tayong magpabaya. Patuloy lang tayong maglingkod. Kung iba ayaw maglingkod, so tayo maglingkod. Sabi nga sa Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, sabi niya, then choose for yourself this day whom you will serve. Piliin ninyo kung sino ang inyong gustong paglingkuran. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites and whose land you are living. Sabi ni Joshua, para sa akin, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod. Kung ayaw nilang maglingkod ka. Amen? Kaya patuloy lang. Tuloy lang. Huwag kang manghinawa, sabi niya. Huwag kang manghina. Kundi patuloy na maglingkod. Kaya nga, choose you. Sabi niya, piliin ninyo kung sino ang gusto niyong paglingkuran. Pero ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Sa Diyos. Kaya kahit maging kapalit, sarili natin comfort, convenience over consistency over convenience. Sabi niya, kahit ang kapalit nito, sarili natin comfort kaysa kaginhawaan. Ang sarap matulog pag linggo, amen? Pagod na pagod ka. Sa 6 na araw ng pagkatrabaho, may trabaho, tulog pa. Tapos linggo, pupunta ka sa church. So magiging malakas ka kapag tapat kang naglilingkod, kahit anong puyat mo, basta huwag mong pagpalit ang pagiging katapatan sa Diyos, so malakas na malakas ka. Dahil kapag malakas ang Espiritu, matatangay ang mahinang katawan. For example, ang gusto kong ihalimbawa rito, si Brother Becky. Sa kalagayan niya, kung sa Pilipinas yun, I don't know. Pero sa kalagayan niya, parang wala siyang sakit. Why? Because the Spirit in him is malakas, strong. Amen? That is, isa kong naisip na example. At ako nagiging kalakasan ko siya. Na panahon na nangihina rin ako. Si Becky ang una kong naalala. Kaya nga, sabi ko kung siya na pwede nang mamatay dahil sa sakit na wala ng lunas, ako na malakas, walang sakit, bakit di ako magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Yun ang tapat na lingkod ng Diyos. Kaya patuloy lang tayo, especially the newcomers. Sabi nga, this is not the first and the last you will come here. Sana tuloy-tuloy na kayo. Matutuwa ang libu-libong mga anghel sa inyo dahil magkakaroon ng mga bagong tapat na lingkod ng Diyos. Kaya nga, focus, faithful, and then, kapag tapat ka, you are fruitfulness, the third. Magiging
magbunga ang inyong buhay. Fruitfulness first, focus, faithfulness, and then the last, fruitfulness. Mabuhay ng buhay na tulad kay Kristo. Live a life that reflects Christ. Some believers, every believers, gusto natin na maging mabunga. Gusto natin na yung buhay natin may epekto. Lumalaki, lumalago, bilang ebidensya na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. So tayo bilang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos, so ito sasamantalahin ko for the newcomers na ang wala pang true Christ in heart or born again, is not born again, so hindi niya kayang magbunga. Sa madaling unawain, hindi ka magbabago. Why? Because kung wala pa si Kristo sa buhay mo, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Pero ang mga Kristiyano, ang mga born again, so kaya nilang mabuhay na magbago. Why? Because the Spirit is alive in us. Na siyang nagmamaneho sa ating buhay. Kaya ang isang believer na may Kristo o born again, hindi ka panipaniwala na ito ay hindi magbubunga. Sapagkat pangako ng Diyos na ito ay magbabago. Hindi mabilis, pero little by little, magbabago. So medyo iyaano ko lang ito kasi 2 point itong ginagawa ko ngayon. So hindi nagkataon to, pero iyaano natin. So ang hindi believer, kahit anong gawin mong pagbabago sa buhay mo, hindi ka mababago. Why? Because your spirit is dead. Patay. Kaya nga Ephesians 2:1, dati mga patay kayo. So yung parola na yon, sinasabi sa mga believers, dati, ako patay. Kaya noong ako ay hindi pa Kristiyano, hindi pa born again, ang kurso ko, BSA, babae, sugal at alak. Amen? Pero nung naging Kristiyano ako, nag-drop ako sa kurso na yan. Bumagsak ako. Why? Because ang espiritong patay ay nabuhay. Sa nais kong magbago nung patay ako, ilang ulit na binabago ko. Kaya nga yung introduction ko kanina, yung new resolution, hindi yan pangmatagalan. Pang isang linggo, pang isang buwan, o isang taon, pagkatapos babalik ka noon. Why? Because patay. Ganon ako noon. Pero, nung nabuhay ang Espiritu sa puso ko, it means tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Si Brother Efren, ako nga pala si Brother Efren sa mga bago, nabuhay. Sugal, sabong, ang number 1 kong sugal. Marami akong manok. Mga imported. Pinagkakagaskusan ko yan. Nung naborn again ako, sabi ko, hindi ko na kailangan yan. Ang alak, mabilis kong iniwan.
And then, nagsimula akong mag-aral ng salita ng Diyos na ang Biblia, diyan ka lang. Binuksan ko at naunawaan ko. Ngayon si Brother Efren, because the Spirit is life, it means I am a born-again Christian na bago. At ito ko ngayon. Naghahayag ng salita ng Diyos. Kaya, mga hindi pa born again, so direkta na ako nag-ano. Kasi ang born again, hindi religion. Ito ay relasyon. Kaya nga, magbubunga ka lang kapag may relasyon ka sa Diyos. Kaya ito yung pinag-uusapan natin, fruitfulness. Mabuhay ng katulad ni Kristo. Kaya ito ay isang biyaya na makamit ng isang tao. Kasi hindi ka magbabago kailanman kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ. So yung bunga ay isang ebidensya na ikaw ay Kristiyano. Kaya kapag sinabi mong may Kristo ka sa buhay at hindi nakikita ang bunga, ibig sabihin, hindi totoo yung Kristiyano mo. Ay hindi kita i-judge, hindi ko kayo i-judge, pero sa gawa makikita. Ngayon, ang isang ebidensya sa mga bago, i-decide kayo ng puso ninyo, ng Espiritu. Maaring hindi kayo pupunta sa linggo, pero hinahanap-hanap mo. At yun yung ginigising ka na ng Diyos na parang ang sarap ng salita ng Diyos. Hindi ikaw yun. Ang Espiritu ang humihipo sa inyo. Ganun ako. Ganun kami na mga may Kristo. Kaya nga, born again, sinulit ko, hindi religion. Hindi gawa ng tao. Gawa ni Kristo. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliwanag. Kaya nga mga Christian believers, ngayon tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat ito ang ating i-decide, ang magkaroon ng bunga. Dahil ito ang bunga na magpapatotoo na tayo ay totoong mga Kristiyano. At dahil sa ating bunga, makakaakay tayo ng mga taong hindi pa mananampalataya, madala natin dito sa loob ng Iglesia. Amen? Kaya na maging ilaw tayo ng sanlibutan. Maging asin tayo ng sanlibutan. Para sila ay maliwanagan. Nang sa ganon, tama yung mga prayers ko na bakit ang laki-laki ng Palermo, na bagamat kokonti kayo noon, pero sabi ko, may plano ang Diyos. Bakit kayo nagtsatsaga sa malaki na baka maaaring so ngayon may 50 na kayo. Praise God! Sana yung mga bago na mabuksan at magkaroon ng bunga, makaakay kayo ng mga bago rin na dala dito, baka tayo history na kayo pagbalik namin. Praise God! Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sabi na tignan natin, John 15:5. Ito, conclusion ko na to. Parang papunta na tayo sa conclusion. Kaya lang, dinagdagan ko na dahil para sa mga bago. Sinamantala ko na. Kaya, sabi nga, John 15:5. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Liwanag, di ba? Tagalog. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga. Ibig sabihin,
kapag ikaw ay naikabit sa puno, na i-connect kay Jesus Christ, si Christ ang puno, ikaw ang sanga, kaya ka magbubunga. Kaya hindi ka maliligtas sa sarili mong bunga. Hindi mamumunga ang sanga kung wala ang puno. Kaya ang kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa. Maybe sabihin mo ngayon mabait ka, pero imposible na sabihin mo hindi ka makasalanan. We are all the sinners. Kasi bumaba si Kristo para sa mga makasalanan. Na magpapakababa aamin na siya ay isang makasalanan. Yun ang hinahanap ni Kristo. Pero kapag naamin mo wala kang kasalanan, hindi ka pwedeng makikunik kay Kristo. Kasi hindi ka tatanggapin ni Kristo. Kaya, ang sanga ay mamumunga dahil sa puno kay Kristo, and then, ikaw ay magiging liwanag. Mabubuksan ang iyong puso. At dati ayaw mo na ang Biblia, ngayon gustong-gusto mo. Dati ayaw mo pumasok dito. O may-aring nandito ka ngayon dahil pinagbigyan mo lang si kumare, pinagbigyan mo lang si ate, pinagbigyan mo lang ang asawa mo. So, may imposibleng gagawin sa iyo ang Diyos. Maaring ginamit niya yun para makarinig ka. Because ang pakikinig ng salita ng Diyos ay yun ang paraan para makilala mo ang Diyos. Kaya nga, biyaya na hindi nagkataon, pumunta ka dito. Maybe, ginamit lang si kumare, ginamit lang si kumpare, pero that is the plan of God for you and for all. Kaya nga dapat naman tayong mga Kristiyano, kailangan tayong magbunga. Amen? Huwag tayong manghina. Ang pamumunga, tulad ng tanim, hindi yan kaagad lalaki. Ganun din tayo. Little by little, importante, nagbabago ang Kristiyano. So, i-connect lang natin ang ating focus, maging tapat lang tayo sa ating Panginoon para tayo ay magbunga. Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness. Forbearance is faithfulness. Forbearance, pagtsatsaga. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi niya, against such things there is no law. Walang labag sa kautusan na ganito. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, so, ang mga ito ay, that is a character profile of Jesus Christ. At dapat bilang anak ng Diyos, dapat makita sa atin. Amen? Makita sa atin ang mga bunga ng Espiritu. Kapag ang isang tao ay nakatuon sa Diyos, tapat at namumunga, so, walang imposible. Little by little, magbabago. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, so wala dyan, dinagdag ko naman yun. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati at ang makita ay ang bago. Kaya encouragement sa mga kapwa kong mananampalataya, born again, so tuloy lang, focus, faithful, and then magbunga tayo. Kaya ang tanong sa atin ngayon, para maging tama ang ating pamumuhay Kristiyano, dapat ipamuhay natin ang mga bunga ng Espiritu. Kasi dito makikita o makikilala na tayo ay nakay Kristo o
question, na ipapamuhay ba natin ang mga bunga ng Espiritu? Dapat makita ito sa atin. Kailangan itanim natin sa ating puso. Bilang pagtatapos, so ito ang tanong, ano ang tunay na prioridad ko ngayong 2026? So that is the question for us, sa ating sarili. Saan nakapokus ang ating priority? Sa kalooban ba ng Diyos o sa kalooban ng ating sarili? Sabi nga sa Matthew, hindi pwedeng pagsabayin naglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan mong mamili. Kailangan seek first the kingdom of God. So nakikitaan ba tayo ng katapatan sa ating paglilingkod? So, kailangan anuman ang ating pinagdaraanan na sitwasyon ng ating buhay, dapat patuloy lang tayong lumakad, maglingkod ng may katapatan. So, ang pangatlo, may bunga ba ang ating pananampalataya? Nagbabago ba ako? Nakikita ba ang bunga ng Espiritu sa aking buhay? Kasi nga, sabi nga, faith without work is dead. Kailangan, sabi nga sa Matthew 7:18, makikilala sa kanyang gawa. Kaya ang totoong Kristiyano, so hindi natin pwede siya i-judge, pero kaya makikita mo siya sa kanyang ginagawa. Kung Kristiyano ka, so dapat wag ka nang uminom, maglasing. So, hindi bawal uminom, pero ibig sabihin, may tamang pag-inom. So, sa mga, total na sabi ko na ito, baka ma-understood, misinterpret nyo. So, sa Bible, ginagamit ng hindi mananampalataya. So, si Pablo, inutusan na si Timothy na uminom. Pero nung araw, ang alak, walang malakas na nagiging gamot yun. Pero ganyan lang. Konti lang, totoo yun, konti lang. Parang yung paggamit ng Italiano, kaya marami silang alak, pag malamig, konting gano'n yung pampainit. Yun lang, hindi pamparasin. Gano'n. Para mamunahin. Pero kung ginagamit mo pa rin yun, so maybe, hindi malulugod ng Diyos sa'yo. Ang Kristiyano marunong tumanggi. Marunong, kahit pilitin yan, okay lang. No, Kristiyano ako kasi ilaw ka para mapaniwala mo sila na totoo ang Diyos. Yun yung evidence. Kaya faith without works is dead. Ngayon, ang tanong na huli, may nadadala ba akong kaluluwa? Yun ang isang pinaka-importante na makita sa ating bunga. Lahat yan importante makita sa atin. Love, joy, peace. So dati kung may kaaway ka, magmahal ka na, magpatawad ka na. Yun yung mga bunga. So, kasi yun yung natin para maging tama ang ating paglakad, maging relasyon natin sa mga kapwa nating tao. Kung dati, malungkutin ka, lalo na pag may problema, ngayon, patsi ka na. Kasi nga, may bunga, peace, patse. Binigay ni Kristo sa iyo yan. Na makita ng tao, Sister, hindi naman ka panipaniwala na may problema ka pa. Ang saya-saya mo, di ba? Many Christian, ganyan. Again, Brother Benji, kung makakita nyo, parang walang sakit. May patse. Kaya sa pagtatapos, pilitin natin maging tama ang ating paglakad para masupiro natin ang 2026. So sa ating paglakad, hindi perfecto. Maybe bukas may mangyari, problema, tuloy lang. Amen? Nagigets nyo yung point ko? Tuloy lang.
Bukas, nag-away kayo ng asawa mo. Tuloy lang. O, apen lang. Apen lang. Bukas, naalis ka sa trabaho. So, tuloy lang. Kasi God's provider. Nagbibigay siya ng trabaho. So, ngayon, sa oras na to, nawa, hindi lang natin napakinggan. Kundi, sana mag-manifest ito sa ating buhay, maitanim sa ating puso, at sana sa mga Kristiyano na lagi ko minuhuli, patuloy lang. Sa mga hindi pa Kristiyano, sa mga hindi pa tumanggap kay Kristo, sana ito yung simula. Makasama namin kayo. Amen? Kasi kahit wala ako dito, wala kami pastor, so pag buhay na ang Espiritu niyo, iisa ang ating Espiritu. Amen? Kaya patuloy lang, ipag-pray natin yung mga bago, sama natin yan sila sa mga prayer, na nawa, hindi na ito ang simula, kundi ito na, hindi na ito yung simula at katapusan, kundi ito na yung patuloy na inyong pagsamba. So manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka na sa akin ito. Purihin ka na sa mga panalangin aming sasambitin ngayon. Una, pinagpipili ko po ang mga bago na narito ngayon, na nawa, hipuin mo po ang kanilang puso, na sa kanilang mga narinig na salita mo, ay tumimo sa kanilang puso. At ito ang maging daan upang panabikan kanila. So, baguhin mo po ang kanilang puso nang sa ganon matanggap pa rin nila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nang sa ganon ay focus nila ang kanilang buhay sa iyo, maging tapat sila sa kanilang paglilingkod, at magkaroon na rin sila ng bunga na para makita na rin sa kanilang buhay na sila ay binabago mo paunti-unti. Kaya, dinadalangin ko po mga kababayan namin ito, na nawa, bigyan sila ng kasiyahan sa buhay, sa mga pangangailangan nila, sabuhin mo sila. Sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, patatagalin mo sila. Huwag mo silang hayaan na malig mo, kundi magising sila na ikaw ang Diyos na handang dumamay at magbigay sa kanila ng kalakasan. Nang sa ganun ay mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok, problema na kanilang pagdadaanan simula ngayon hanggang sa matapos ang taong ito. Kaya patuloy mo silang himukin at paalalahanan na nawa patuloy kanilang alalahanin. Sa mga narinig nilang salita ngayon, nawa ito isang paraan na magtiwala sila ngayon sa iyo. At ganun din po ang sa mga kapatid namin na kapwa namin mananampalataya na nanawa ay kahit na ano ang sitwasyon na nangyayari sa aming buhay, huwag po kami padala sa aming mga emosyon, kundi patuloy kami magtiwala sa iyo para makalakad po kami ng diretso at makapagtagumpayan namin ang lahat ng aming pinagdadaanan na pagsubok o anumang bagay na humahadlang sa aming pananampalataya na. Kaya purihin ka sa church mo sa Palermo na mapagpalain mo sila na patuloy mong pag-ibayuhin ang bunga ng Espiritu na makita sa kanila upang nagmahalan sila magkaisa at magkaroon ng patuloy na kagalakan sa kanilang buhay, pagtsatsaga sa bawat isa at ganoon din sa kabutihan sa paggawa ng mabuti, lalo na sa kanilang kapwa mananampalataya. Kaya purihin ka sa bawat buhay ng taong narito, kung ano man ang kalagayan nila, kung may sakit sila, pagpalain mo na sila po ay pagalingin. At kung ano man po ang kanilang pangangailangan, i-provide mo po upang sa ganun ay magamit nila ito sa kanilang buhay at patuloy kanilang mapasalamatan sa kabutihan mo. Kaya purihin ka sa umagang ito pang aming sabi dalangin in Jesus' name. Amen.